Naku po, mga kababayan, breaking news ito. Attorney Topacio, binanatan itong si Ralph Recto, mga kababayan. Dahil nga po sa pahayag no ng sa Senate hearing na wag utusan. Sabi niya no kay Senator Bongo at binanatan ito ni Attorney Topacio. Sabi niya, kung ako kay Bongo, minura ko na. Aray mga kababayan, buti daw hindi siya senador. So pakinggan na natin tong pahayag ni Attorney Topacio na talagang ikakagulat nyo mga kababayan. Isang matapang din na abogado ito. Eto na. Bago ulalo itong si Recto, napakayabang, nakita mo ba? Nakikiusap lang si Bongo, sabi, wag nyo namang galawin sana yung PhilHealth kasi nagmamalasakit lang yung tao sa mga Pilipino, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino natatakot magpa-ospital dahil yung panggasto. Sasabihin ba naman, wag nyo kami utusan? Abay, may karapatan po na sabihin. Ano ba siya, appointed? Appointed, di ba, Finance Secretary? Opo. Alam nyo, Bakit salbahe? Mr. Recto, kaibigan ko yan, kaya lang, hindi, alam mo, nagkaroon ng kultura ng yabang. Ayun. Etong administrasyon na to, ang yayabang ng mga tao rito. Akala mo, Yayabang no mga kababayan. Pati si Attorney Topacio talagang nayayabangan na mga kababayan. forever silang Nakaupo. nasa kapangyarihan. Baka may balak nga silang forever, di natin alam. Baka gayahin si Apo Marcos. 20 years. Patay tayo. Noon naman may communist insurgency naman noon na matindi. Oh. Marami namang gulo noon talaga. Ngayon naman wala Mababait ang tao ngayon. Oh, di ba? Mr. Recto, may karapatan po kayong utusan ng Senado, ng lehislatura. Grabe, Because no? ang power of the purse, ang pangangalaga sa kaban ng bayan ay iniatang ng ating saligang batas sa lehislatura. Oh. Kaya huwag kayong maangas. Kung ako si Bongo, minura ko yun Yun na lang, hindi ako senador. Mabait si Bongo huwag kang mayabang dito. Oo nga, masama yun. Pero huwag nyo kaming utusan. Talagang utusan kayo kasi ang nag-approve ng budget, lehislatura. Grabe, sasabihin niya, eto Yun pwede, lang? etong pwedeng to gastusin. Huwag utusan, inutusan mo ang kunin yung sa PhilHealth. Correct. Akala mo nakakalimutan ng taong bayan yung kinuha mo yung 86 billion, no? Ikaw Meron pala. Totoo pala yun mga kababayan, no? 86 billion? Grabe laki nun. Masyado ka naman Suntukan na lang. Hindi. Ano ba gusto mo, Hindi. Actually, gwapo ka sana kaya lang nabawasan dahil sa sinabi mo. Yun lang. Kasi Sayang, nagwapuhan sana sa'yo, Secretary Recto, no? Itong, co-host ni Attorney Topacio. Kaso, dahil sa sinabi mo, nabawasan daw. ang hirap dyan. Alam mo, kaibigan ko sana yan, pero parang si Kiko yan Kung hindi na Sino Kiko? Panghilinan. Okay. Hindi Barsaga. Dalawa na yung Kiko ngayon The better Kiko yun May tatlo pa, yung best friend ko, si Kiko Aquino. Tatlo na sila. Pero ang palayo talaga niya, Buboy. Anyway, kung hindi na pangasawa si Vilma, di mananalo Oo naman. Anyway, ngayon ang angas kaya nga Grabe Mr. naman Vilma po Santos. kayo. Anyway, yan po ang nangyari na sa gobyerno natin. Napakagulo na mga kasama. Katulad niyang, natatawa ko rito natatawang napapailing. Kita mo, kung saan-saan nila tinutukoy at yung ini-steer, pinapadaan yung investigasyon na napakagulo. Yes. Nakakahalata na ako rito hindi ko sa pinagtatanggol yung mga diskaya. May pattern lang, kita nyo Noong unang Blue Ribbon at si Marcoleta ang nariyan. Papunta na sa mga taong ayaw nilang mapunta doon yung investigasyon nung nagte-testify sina Diskaya. Diba? Bibigyan na ng WPP, diba? I-endorse na ng Senate President na noon ay si Escudero. Nung nabanggit si Martin Romualdez, pinalitan si Marcoleta. Pinalitan si Siya rin. si Escudero. Okay. Ginawang si Ping. Kitang-kita naman natin kung paano pigilin ni Ping Lacson yung pagpunta kay Martin Romualdez. Yung mga Diskaya ayaw nang bigyan ng proteksyon.
Kaya may restitution pa na wala naman sa batas, na puro kalokohan. Eto, kitang-kita nyo yung pattern, ha? Okay. Di napigil na nga nila si Diskaya. Opo. Then, pumasok na yung Independent Commission on Infrastructure. Yes. Na nandun dati si Magalong, nung hindi rin nila gusto yung pinagtutunguhan ni Magalong, ginulo rin nila, inintriga nila, sinabi nila may problema daw yung appointment hanggang sa nag-resign si Magalong. Okay. Ha? Yes. Okay, eto na. May tatanong ako sa'yo. Halimbawa, yung isang anak mo, bawa, binata o dalaga, Binata talaga. humingi sa'yo ng pambili ng damit. Okay. Sabi mo, eto ha, bumili ka ng gusto mong damit. Opo. Kung anong gusto mo, bahala ka. Yes. Independent ka. Mm. Ikaw ang masusunod. Ay, thank you, Nay. Thank you, Opo. Tay. Opo. Pero hindi, sama ako. Ay, hindi Sasama na ako sa independent. SM. Kaya sa Shangri-La. Tapos siya pipili. O kaya sa Robinson. Nandoon, namimili yung anak mo. Oo. Eto yata maganda. Hindi maganda yan! Hindi bagay Patay sa'yo. tayo. Huwag yan. Ano ba, dalaga? Masyadong sexy yan. Huwag Opo, yan. Opo. Nandoon ka. Mali. Looking over your shoulder, di ba? Ito, maganda yata itong sapatos ito. Di bagay sa iyo yan. Ito, Oo. mas maganda. Parang ito, hindi mo naman pinipili, pero parang mas maganda yata ito. Ito yata mas Suggestion bagay ang kulay. lang. Oo. Pero, paano naging independent yon? Tama. Mali po yun. Kaya nga, ito. Di ba dapat ang ICI independent? Yes. Yung ombudsmans, dapat independent yon. Yes. Kaya nga, ang pagtutol natin kay Remulla ay hindi dahil funny looking siya, kundi dahil siya ay tao ng presidente at Oo. nakita naman natin kung paano pilitin siyang ipasok. Opo. Pinilipit, binendalo, binrake dalo na nga eh. Kung tutusin eh. Attorney, Mm. under ng Tanod Bayan yung kapatid ko na dyan namatay sa kanila. Wala nang tanod bayan ngayon. Hindi, that was ombudsman today. Hindi. Ang tanod Sabi bayan nila. dati. Sabi Hindi. Ay, hindi ba? Ang tanod bayan dati Opo. ay Office of the Special Prosecutor ngayon. Oh. Nawala yung tanod bayan. Nawala yung tanod Oo, si Raul Gonzales dati yan eh. Opo. Oo. Kasi yung from ombudsman, talagang may ombudsman na. Set Then may aside tanod yun. bayan, yan ang nag-iimbestiga. Okay. Nawala yung tanod bayan, naging Office of the Special Prosecutor, OSP. OSP. Oo, yan yun. Okay. Di ba dapat independent yan? Opo. Ito, matatawa ka. Unang-una, yung ICI, nasabi na natin yan, bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? Hindi ba siya ay alter ego ng presidente? Opo. Siya nag-iimbestiga. So, parang ganun yun. Bala ka, bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero, May representative nandoon, siya. karay-karay mo yung nanay mo. Oh. Hindi bagay ito. Opo. Hindi bagay ito. Di ba? Yung si Remulla, dumalaw doon nung DOJ secretary. Di ba? Nakausap yata niya yung chairman. Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution. Same na sinasabi Wow. ni Remulla. Di isa na lang ang sinasabi nila. Paano naging independent yan? Ay. Okay. Ngayon, eto nakakatawa. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba nasaan ang nangyari dun sa mga binanggit na mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari dun sa maleta? Tahimik na lahat. Nasaan yung, di ba may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, Opo. pinipilit pa siya ni Lacson. Di ba, hindi, akala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Oh. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressmen. Ala. Tumigil na si Lacson doon. Then Tumigil wala siya. nang in-schedule na Sunod. investigasyon pagkatapos noon. Pagka ngayon, ang gulo, kita mo ginugulo nila. Ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirya nila. Di ba? Paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na Bongo rito eh. Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen Yun. na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala akong nakikitang tinawag. Tinawag nyo si Martin. Isang beses para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pang Di ba? Hindi nyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pinofloat nyo pa na, baka pwedeng state witness ito. Paano magiging state witness from all indications?
Kasama siya. kasama siya. Siyang nasa pinuno, siyang speaker eh. Opo. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila, PR move lagi. Pinakawalan ni speaker yung mga propagandist niya. Guest dito, guest doon, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Nakikita nyo na yung pattern eh. Bago, yung mga diskaya na unang-unang nang baggit kay Martin, bigla mo ba naman sasabihin, hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony? Ito na naman isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulla. Hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Diba si Singson nagpa-interview, personal view daw niya yun. Bakit naman pinapublicize mo yung personal view mo? Member ka ng ICI. Parang si Lacson, diba? Tinuligsa siya ni Marcoleta. Bakit ka nagpapa-interview na tingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez? Mali na yun. Oo, ito, ganoon din ang ginawa. Nag-media rin sila. Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Gusto nila naiipit ang mga Diskaya. Bakit? Alam ko na ang game plan yan eh. Iipitin nila ng ipitin yan. Sa kanila sasabihin, sige, baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan, si ganito, si ganon, si ganyan, hindi ka namin tapos iipitin. Oo. Yun ang game plan dyan. Halatang halata natin. Kita mo yun ang nakakatawa nga rito. Di ba? Opo. Bakit naman pumunta na naman kay yung sa CLTG, yung sa tatay ni Bongo? Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pang isa, report ito ng isang media organization Basahin ko sa inyo verbatim. Kinopya ko, baka sabihin nyo nilalagyan ko ng kulay ito. May nagpadala sa akin. Ito, hanapin natin. Ito, kita mo ito. October 16, kahapon. Yan. Okay. Ito ang storya Basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla at ang Department of Justice. Bakit kinakausap yung Ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent ang Ombudsman? Bakit sinasabihan nyo na ganito, ganon? Nakalimutan nyo na ba? Bakit nagsasuggest kayo? Eto pa, natatawa ko kay Sandro. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ng Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Legislator ka, hindi ka nagpapakulong, boss. Gumagawa ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din ni Remulla, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Yes. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Ito po, Naku, boss, mali na ho yung direksyon nyo. Knock-knock. Ito ba, dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flood control, sabihan lang siya. Kailan ka naging investigador ng ICI? Pwede sigurong sabihan siya. Isusumbong niya roon, siguro. Pero, bakit kumakausap ka direkta sa ombudsman? Independent yan Ang pangit ng dating boss. Na hanggang ngayon, tingin nyo, alter ego ng Pangulo ang ombudsman. Bakit ikaw? Gagalit niya si Ka Joel. Nagpapakyut siya. Sumasakay siya sa issue. Nabubuking tuloy. Natau-tauhan nila yung ombudsman. Yan ang sinasabi kong danger. Di ba? Nakikita na yan. Kitang-kita na yung pattern. Kita mo Eto. Yung sinabi niyang less than weeks, bumanat naman si Remulla, nagdidikta naman sa mga hukuman. Dapat daw,
Wala pang isang taon, wala pa nga daw isang buwan eh. Dapat meron ng resulta. Paano nangyari yun? Yan ang hirap kasi kung hindi ka nakakakita ng loob ng courtroom, hindi mo alam ang nangyayari sa courtroom. Hindi mo pwedeng sabihan yung korte, bilisan nyo. As ombudsman, nag-imbestiga ka, magpa-file ka, yung korte may independence yan. Bakit ba gustong saklawan lahat ng executive ang lahat ng functions? Kanya ako, sinasabi ko sa inyo, wala na akong kumpiyansa dyan sa ICI. Meron pa tong, dapat daw walang dilatory tactics bago, kung hindi ba naman ulalo itong si Remulla, para siyang hindi abogado, sasabihin pa, dilatory tactics are always the problem. That's what lawyers get paid for. How to delay the case. May siraulo ka. Para ka hindi abogado, hindi mo alam kasi ang proseso. Hindi ka kasi nag-practice, ha? Grabe yung paninira Hindi ka kasi yan. nag-practice. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa korte. Hindi mo alam yung due process. Hindi mo alam, may schedule yan, maraming kaso. Kaya nga may calendar eh. Hindi mo pag-aari ang korte. Sumusobra. Kaya sabi sa'yo, isang damakmak na mayayabang. Ang administrasyon na to, may kultura ng kayabangan. Yung mga wag mo kong pag-utusan, mga ganyan. Pasalamat kayo, hindi ako nag-abogado. Di ba? Yari sila. Ay, So yun mga kababayan, no, grabe itong banat ni Attorney Topacio mga kababayan, na talagang wala na siyang tiwala dito sa ICI, na talagang pinapaikot lang tayo mga kababayan. Sinabi niya na dapat maging independent daw itong si Remulla, pero bakit ganon ay nakikipag usap dito sa Pangulo, pati dito kay Sandro Marcos mga kababayan, di ba? Kaya ayun, naniniwala si Attorney Topacio na itong ICI ay isang palabas lamang mga kababayan, at puro kayabangan lang daw itong yung administrasyon ni BBM mga kababayan. So ano ang opinion nyo dito mga kababayan sa sinabi ni Attorney Topacio, no? Dito sa kanyang palabas, no, dito sa DWIC News. So talagang alarma itong nangyayari sa Pilipinas mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.